I will record. If you wanted to raise your hand, if you wanted to answer, just raise your hand. What are the different asexual reproduction types that we have discussed yesterday? Yes, Versosa. Binary fission, budding, fragmentation po. Okay. Very good. So who can describe or explain no how does or an organism is reproduced using binary fission? Binary fission muna. Yeah, oh, Versosa. Si Versosa lang ang estudyante. Yung A iba process, nagro-Roblox. a process wherein body divides into two and develops into new individuals, which are the exact clones of the parent. Sabi ko, explain, describe. Binasa mo lang nak eh. Explain mo in your own words. I don't need the full description. I need it from your own words, on your own words, your own explanation, understanding. O, Ano sige, po sir, explain mo yun. pag nahati po yung yung katawan po, parang yung mga nahati po na pieces na yun, parang nagde-develop po ulit siya into a new body po. Nahati o fragments yun. Diba? Pag O, sige. nadi-divide po, Yun, very good. Nag-divide into ilan? ito po, Into two. two. Very good. Di ba nga, from the word binary, the prefix bi, it means two. Okay? Then from the word fission, it means to separate. Diba? So, pag se-separate into two, no, that's how the organisms reproduce. Excuse me, wait lang. Okay? So, ganun po ang nangyayari sa binary fission. Very good, Versosa. Okay, magbigay nga ng example ng mga organisms na nagba-binary fission. Example, other than Versosa, si Versosa lang ba ang Joshua? Saan yung iba? Yes, Bacallia. Amoeba and bacteria po. Okay, very good. Amoeba and yung mga bacterial species, no? Lahat, almost every bacteria, ganyan po sila nagpaparami. Binary fission. Very good. Next, another type of asexual reproduction. Yes, Doroteo. Fragmentation po. Okay, sige. Fragmentation. How do you describe on your own words what does fragmentation or how does fragmentation happen? Nahati po. Explain. Paano nahati? O nahati, nahati na lang siya. Gano'n na lang, naiwan na katiwangwang na lang, nahati. O how? Nasaan na yung mga babawi? Nasaan na yung babawi daw sa second sem? Gusto mag-honor. Babawi po, babawi. Babawi ng tulog. Natutulog na lang sa klase. 'Di ba? Gusto niyo mag-honor. Pero hindi niyo na ma-materialize. Paano yun? Ano, himala na lang? O, sige, honor ka na lang bigla. Mm. Alam nyo, napansin ko sa pangatlong araw na natin ng online class, napansin ko, Miriam at Moses ang pinaka-active sa ano, klase. Naka-open cam sila. Naka-open cam sila. Tapos, silang lahat, hindi naman lahat, pero sobrang daming active sa kanila. Nagchat-chat. Kahit, sige, sira yung mic. O, sige, bibigay natin yun. Nagchat-chat sila. They are participating. Sa inyo, hindi eh. Wala. Walang nagchat-chat. Si Versosa lang, si Bacalla,
Si Doroteo lang yung sumasagot. Si Shadud, nasa si Shadud? Nasa Shadud, ano yun, si Shadud? Shadud, si Versosa, very active yan. Oh, how does fragmentation occur? Paano nangyayari yung fragmentation? Yes, Doroteo, ikaw lang may Ano po, nagsabi. breaking parts of the body into smaller pieces po. Then, yung mga broken pieces, it will, Ano po, nahuli. ha? The broken pieces will what? What will happen to the broken pieces? Nagiging complete po ulit. Yan, nagiging new individual. Okay, very good. No, magiging another organism siya. No, kung ano yung anong organism yung naputol, no? Yun ulit siya. No, ganun po. Example ng fragmentation. Oh, sila pa rin dalawa, Diyos ko. Magtatawag ako ah. Permisa. Permisa. Example of fragmentation. What organisms perform fragmentation as their reproduction? Chat, kay chat. Apo, kay chat po. Starfish, very good. Okay, mga starfish, algae, no, mga corals, no, those are examples of fragmentation. Very good. Next, another type of asexual reproduction na na-discuss natin bukod sa binary fission and fragmentation. Ah, sige, siya dude. Max. Budding po. Okay, budding or the formation of buds. How do you describe or how do you explain in your own words? How does formation of bud occur? Y- When something grows and another one grows, but that one gets disconnected and it grows into a new one. Okay, very good, no? When the parent organism, no, develop a bump in the body, a clump of cells, no, a bump in the body, and the bump overgrow and then splits to the from the parent, no? That is how formation of buds occur. Very good. No, sabi ni Lopez kanina, planaria is an example of ano daw, fragmentation. Also very good, no? Tama po 'yun. So, very good, Max, no? How do you or give an example of budding or formation of buds? Example. Uh, Okay, si Max ulit. Oh, sige, Max. hmm, Mushroom, I think. Mushroom. Opo. Okay. Mushroom is mushroom produces, no? Using ito, yung next topic natin. Spore formation. Okay? Another example. Okay, nice try ng budding. Yes, very good, Lopez. Hydra. Diba yung example natin kahapon? Hydra. Ano pa, Doroteo? Corals po. Ano? Corals. Corals. Very good. No? Yung corals, pwede siyang fragmentation, pwede rin siyang budding. No? May mga ganong organisms, they can do um, more than one type of reproduction. For example, yung plants, di ba? May mga plants na they can perform sexual reproduction, pwede rin asexual. Another example, Kelly. Ano po siya? Bacteria?
Okay? Bacteria. No, a bacteria commonly, they perform binary fission. Okay yan, tama si Reyna, no? Yeast, no? Reyna and Lopez, yeast, no? Let's check kung merong bacteria na bacteria, binary fission. Ay, ano, no? Budding. Okay, meron rin naman. Very good. Meron rin namang mga bacteria that they form buds, no? Pero common talaga sa bacteria ay binary fission. Very good, Kellen. Jellyfish, yes, jellyfish, ano yan, budding. No, actually, meron silang magre-release sila, no? Tignan natin. Para mas mas maganda yung explanation, no? Jellyfish, they can do both. Flatworm, they perform sexual reproduction and they can be fragmentation. Okay. In jellyfish, uh, they spawn, no, using sexual reproduction din. No, meron silang na-fertilize na egg, no? Tapos yung mga egg na yon nagiging another organism. Meron rin silang, yun nga, yung budding. No, may budding din sila. From polyps, magiging, um, tawag dito, jellyfish. No? Pwede rin silang fragmentation. May part din sila na nagpa-fragmentation, no? Different species. Squid, ang squid nangingitlog. So sila ay sexual reproduction. So yun po binary fission, budding, formation of buds, and fragmentation. So next type of asexual reproduction naman, Max, ano yung Turritopsis dorni? Ano yun? How do they live backward? Could you immortal? Okay. Ano yun? Search natin Siyempre, hindi naman na lahat alam natin eh. It ages backward when it wants to. Turritopsis. Ano to? Okay. Ito ay dun sa kailaliman. Ito siya. Makikita kaya? Ayan. Okay. Ayan ba? Okay. So, uh, generally, they are immortal. Kasi wala silang natural predator. I mean, hindi agad sila namamatay kasi nasa kailaliman na sila ng dagat. Diba? Yung sobrang hindi na nare-reach ng mga common na tao, hindi na nare-reach. Yung mga predator na malalaki, hindi na sila nare-reach. Pero, namamatay pa rin sila. No? Bakit? Sabi dito, meron pa rin kumakain sa kanila. May predator pa din sila. Ano sabi? It is still subject to death from predators or infection. So, namamatay pa din sila, no? Generally, um, they still die, no? But it would never die of natural causes, no? Kaya, immortal. Kumbaga, matagal siyang namamatay. Pero, pwede pa rin siyang mamatay. Okay? So another type of reproduction, asexual reproduction, is spore formation. Pag sabi natin spore, mga powder, no? Also known as sporogenesis, no? Or sporulation, pareho lang yon. Okay? This is common among fungi and simple plants like moss and ferns. Spores were held together by sporangium. O, ayan, sporangium. Nandyan siya encapsulated. Nasa loob niya yung mga powder. This will be released this will release spores and will germinate into new individual. So yung bawat
powder ng spores na yan, magiging pag napa-land sila sa area na merong mga nutrients, no? Magiging another individual sila, no? Ganun po yung mga spores. Sila yung kumbaga buto ng mga mushroom, mga fungi, and yung iba, mga simple plants, moss and ferns, no? Yung mga sinaunang plants kasi sila. So, ganun po sila nagre-reproduce. Okay? So, examples of spore formation, ayan, mushroom. Hindi natin nakikita no? Yung pag yung mushroom naglabas ng powder kasi maliliit yung powder. Pero lahat po ng mushroom ganyan nagre-reproduce. Wala naman silang buto. Okay? Ayan, mushroom tapos mga ferns. Yung ferns sa ilalim ng dahon nila, nandun yung mga tawag dito, mga spores nila na parang mga itlog na maliliit. So, ganyan po yung spores. Spores, no, na in powder form sila. Therefore, when the air blows or the wind blows, no, it will be easily dispersed. Madali lang silang kakalat. Okay? Kaya yung, alam niyo yung amag sa mga tinapay, di ba? Kapag yung amag, no, ayun, tinapay exposed sa hangin, hindi siya tinakpan, ba? Yun, mabilis siyang malalagyan ng amag. Kaya dapat lagi naka-tightly, 'di ba? Tightly sealed, no? Kasi kahit may awang na konti diyan, papasok yung hangin eh. Eh dala niya nga yung mga pores, madaling madidisperse sa hangin. So kapag nakapasok yung mga spores na yon sa environment na makakakuha sila ng nutrients, no, tutubo agad sila. Okay? Yan yung mga molds, yung mga amag. Okay? Tapos isa pa, pag may amag na yung tinapay mo, kunyari yung isang buong loaf na malaki, 'di ba? Pag may amag na siya, kahit yung first slice lang, no, dispose na lahat because of the hypa or hyphae. Hyphae. In some references, ang spelling niyan, hyphae. Okay. Ganyan yung spelling in some references, no? So, yung hyphae, no, ang katumbas niya sa plants ay ugat. Okay? Ugat. So, kapag yung ugat na yon or yung tinapay nagkaroon ng ang tawag dito, ng amag, yung root system niya sobrang umilalim na, kumalat na sa kaloob-looban ng tinapay. Okay? So, hindi natin nakikita kasi nasa loob, tsaka maliliit 'yon, no? Sabihin natin, ay, ito walang amag, hindi kasi visible. No? Pero hindi po tama yun kasi pwede mag-cause yan ng sakit. No? So, dispose na lahat para safe. Okay? Huwag nang manghinayang, i-dispose na, pakain na lang sa isda or sa sa ipon. No? Kasi po yung root system nila, which is the hyphae, pumupunta na yun, gumagalaw na yun sa kailaliman. Bakit gumagalaw? Para mag-search ng more source of nutrients para makakuha ng sustansya yung molds, yung fungi, no? Kung nakikita niyo yung farming ng mga mushroom, yung mga oyster mushroom, 'di ba? Alam niyo oyster mushroom yung pag ganun yung malaki yung niya, yung body niya. Kung makikita niyo yung farming nun, nasa plastic lang, parang lupa, parang kusot, tapos lalagyan lang ng powder, tapos babasain, tapos tatakpan ng plastic. After some time, kusang lalabas yung mushroom. Okay? Pag lumabas yung mushroom, hihilahin nila yon. Yung root system, sobrang dami. No? Kasi kahit hindi natin nakikita yon, sa ilalim yun kumikilos.
No? Tsaka sobrang, yung ibang species, yung kagaya nung sa mold, sa amag, sobrang liliit, no? That it is not visible, cannot be perceived by the visible eye or by the naked eye. No? Kailangan na microscope gamitin, no? Ganun po ang sa spore formation, no? So spores serves as their seeds. Okay? So they don't need um another partner para mag-produce nun ng spores, no? Sila lang mismo, kahit isa lang, they can produce it by themselves. Okay? So, yun po ang spore formation. Next, ito, vegetative propagation. Ito marami to eh. So, in vegetative propagation, from the word vegetative, no, sa mga halaman, propagate to propagate para lumago, no? Common asexual methods for plants, no? Aside from sexual reproduction, they can also perform asexual. Okay? Diba yung iba, may pollen grains, may ovary, pag nagsama magiging fruits. Yung fruits may buto, yung buto pwedeng itanim. Sexual yun. Kasi hindi magiging prutas yung isang prutas, yung bulaklak, kung hindi na pollinate. May chat. New plants grow from roots. Okay. Isang type yan. Very good, Lopez. Isang type yan ng asexual, no? So, vegetative propagation is also known as natural vegetative propagation. Ibig sabihin ng natural, nangyayari siya kahit walang tulong ng tao. Okay? Kasi 'di ba meron ng mga interventions na yung mga grafting, 'di ba? Alam niyo yung grafting, yung kukuha ng parte ng halaman tapos ilalagay sa katawan, pauugatin, pwedeng hilahin yung ugat, itatanim. O pag ganun, artificial na yun. Hindi siya naturally occurring. No, hindi siya nangyayari sa nature ng sarili lang. Artificial yun. Pag vegetative propagation, natural. No? Nangyayari siya kahit walang tulong ng tao. Okay? So, the roots, stems, and leaves of the plants are used to propagate new plant. Nakakapag-produce ng panibagong halaman galing sa mga iba't ibang parte. Okay? Similar to the parent's genetic structure. Of course, similar lang dun sa pinanggalingan niya. Kung hindi pwedeng strawberry, tapos yung tumubo sa stem niya yung halaman, tapos yung halaman naging mangga. Hindi pwede. No? Strawberry rin. Okay? So here are the different types of vegetative propagation. So we have rhizomes and runners. Okay, rhizomes muna. Naka-record ba? Okay. Rhizomes muna. Rhizomes are modified stems that grows horizontally along the surface of or beneath the ground. Ibig sabihin, tumutubo sila horizontally. Anong part ng plants yung tumutubo horizontally? The stems. Ibig sabihin yung katawan, okay, yung katawan ng mga halaman tumutubo pahiga sa lupa. Ito yung lupa, tapos yung halaman pakatayo. Yung stem nila tutubo. Di ba stem to? Magkakaroon rin ng ibang stem, hindi lang isa. O kagaya nito, oh. Kagaya nito, maraming stem. Okay? Yung iba paspaside, no, horizontally. So, parang ganun si rhizome. Pero yung rhizome mas makapal. 'Di ba ito, strawberry to eh. Yung stem niya manipis, 'di ba? In rhizome nagiging um inflamed, nagiging makapal, no? Nagiging makapal to the point na nagiging gulay siya. Yun yung mga gulay. Example yan. Ang tawag dito, ginger. Okay? So, ito yung mga stem niya. Sa taas niyan, may mga halaman, may mga dahon-dahon pa. No? Yung stem niya, it grows horizontal, pahiga. Then, nagkaroon ng ugat. Okay?
So, ayan, kung makikita nyo dito, no, bukod sa vegetative propagation, nagkakaroon rin siya ng buds. Ito, ganito yung buds. Okay, pwede mo yan putulin, tapos ilagay mo muna sa tubig, hayaan mong magkaugat, pwede mong itanim. So, pwede rin siya sa asexual reproduction na formation of buds or budding. Okay? So, ayun yung kagaya ng sinasabi ko. They can perform more than one type of reproduction. Okay? Di ba wala namang buto ang ginger? So, ganyan po sila nagpaparami. Okay? Onions din, very good. Ganyan rin po. Actually, onions later, almost similar. Asexual rin po ang onion. Kasi walang buto yun, di ba? Okay? So, rhizomes po yun ha. Tandaan po, rhizomes. Next, runners. No? From the word runner, from the word run, yung stem niya, patakbo. No? Horizontal yung tubo. But the stem is not being inflamed. Hindi siya namamaga. Kasi ito, sa mga rhizomes, kumakapal, namamaga. Sa stem nito, mapapansin nyo, manipis pa rin. Okay? And yung mga stem na yon, they produce a new plantlet. Ayan o. Na pwede mong putulin basta nagkaugat. Okay? Specialized stems that produces roots and develops into new plant of the same kind. Okay? So, di ba yung mga stems nila, mayroong mga segments. Kagaya sa atin. Di ba? Kagaya sa atin, yung arm natin may segment. Ayun o, meron tayong, may stop, tapos parang connected ulit, yung elbow natin. Ganoon rin sa plants. Yung stop na part, yung segmented part, doon tumutubo yung mga plantlet. Tapos magkakaugat. Tapos pwede mo lang putulin yun. Putulin mo yung gilid. Tapos yun na yung itatanim mo. No? Yun na yung plantlet. Okay? So, runners po siya. From the word runner, or from the word run, no? Kasi, imbis na patayo yung kanyang tubo, pa-side, parang tumatakbo. Okay? Ganun po, nagre-reproduce ang strawberry and silverweed. Strawberry, pwede rin pong itanim. Di ba may mga buto yung strawberry? Nasaan ba yung buto ng strawberry? Di ba nasa labas? Okay? So, pwede rin po yung itanim. Kunin mo yung buto. Sobrang liit lang kasi nun eh. Kunin mo yung buto, lagay mo sa tissue paper, sprayan mo ng tubig, takpan mo, itago mo sa cold, dark place, it will germinate. Tutubo yun. Magkakaugat. No, kapag nagkaugat, pwede mo nang ilipat sa lupa. Sexual reproduction yun. Kasi galing sa buto. Okay? So, ayun, another example ng organism pero more than one ang type of reproduction. Okay? So, pwede bang makakita ng confetti react kung naintindihan si rhizomes and si runners? Confetti react. Okay, very good. O, nakikinig pa sila, no? Very good. Next, aside from rhizomes and runners, meron tayong tubers and bulbs. Ay, hindi pa. Next. Ayan. Okay. So, ito yung sinasabi ni Lopez, no? The onion. Bulbs sila. Almost similar, pero may pagkakaiba. No? Ayan. So, bulbs are swollen part of the stem. Part of the stem. Parte lang. No? Parte lang siya ng stem. Hindi siya yung kabuuang stem. O, yun po yung pinagkaiba na sa rhizome. No? It is surrounded by a plump and layered leaves that provide nourishment. Yun rin, isa pa. No? Yung part ng stem na yon napapalibutan ng mga leaves ng mga dahon. Okay? So yung dahon na yon, it provides nourishment. Unlike rhizomes, walang nakapalibot na dahon. Di ba sa ginger, walang nakapalibot na dahon.
Yun yung pinagkaiba ng bulbs and ng rhizomes. Examples are onions, tulips, and shallots. Yung shallots para siyang onion na maliit. Okay? So, ganun po ang pinagkaiba ng rhizomes and ng bulbs. Balikan natin si rhizomes. Okay. Ngayon po, walang dahon na nakapalibot. Nagkaroon pa ng buds. Okay, nagkaroon ng another plantlet. Pero walang dahon na nakapalibot. Unlike sa bulbs, meron. 'Di ba? May mga maninipis na parang papel yung onion. Pag hihiwain, tinatanggal. Dahon po yun. Specialized leaves ang tawag. Okay, specialized kasi hindi sila yung common na mga dahon. No, they are specialized to protect and give nourishment to the bulb. Okay? Grapes, no. Hindi po grapes. Ang grapes po ay ah hangin yun eh. Siya ay vine. Yung mga ganyan po, kalamitan sa lupa. Nasa lupa sila suspended. Hindi po kasama ang grapes. Okay? Next, tubers. Okay? So tubers are emerged from stems or roots, usually came from rhizomes. Okay? But can grow in different directions. Okay? Almost similar ulit sa rhizomes, but it could grow different from different direction. 'Di ba rhizomes, they grow horizontally lang. Okay? Yung mga tubers, pwede silang patayo. Okay? So, again, nanggaling na naman sila sa stem or sabi sa ugat. It could be from the stem or from the roots. Di ba yung mga patatas? Okay? Mga patatas, yung mga ube, no? Yan. Yung mga yan, sila yung mga pinagmumulan or yung mga example, ayan, ube, patatas, mga kamoteng kahoy, no? Sila yung mga o yung mga example ng tubers. For example, kumuha ka ng patatas. Yung patatas mismo, yung buo, tinanim mo. Pwede po yun, ha? Tinanim mo siya. Tutubo yan. Ay, sorry. Tutubo yan. Tutubo yung halaman. Okay, tumubo na yung halaman. Yung tinanim mong patatas, eto siya. Siya na yung old tuber. Okay? Pwede mo pa yun ma-harvest. Pwede mo pa yung ma-harvest. Yes, carrots. Very good. Pwede mo pa yung ma-harvest. Then, syempre magkakaugat yun, magkaka-root system. Yung ibang ugat doon, hindi lahat yung ibang parte ng ugat, kagaya ng sa rhizomes, 'di ba? Kakapal, tapos magiging vegetable na kinakain natin. So, ganun rin. Yung ugat, kumapal, naging potato. Okay? Ganun po siya. Tapos, paano mo malalaman kapag ready na i-harvest yon? No, in potatoes, ang pagkakaalam ko, kapag natuyot na yung halaman, yung nakikita sa taas ng lupa, yung mga leaves, yung mga stem, kapag natuyot na yon, nag-yellow na, tapos lanta na, pwede mo nang kunin yung potato. Okay? O, ganun po ang tubers, no? Almost similar yan. Rhizomes, tubers, and bulbs. Halos pare-pareho yan sila. Okay? Next. Ay, next. Okay? Itong last two. Hours na ba? Okay, may 10 minutes pa. Itong last two. The corms and the plantlets. Okay? Corms, no? They are solid, they enlarged, ibig sabihin lumaki. Underground stem. Stem na naman, paulit-ulit na stem, no? Lagi silang nasa ilalim kasi nga underground. Yun yung nakabaon sa lupa. Surrounded by papery leaves comprised of layers. Okay? Nababalot sila ng mga dahon, specialized leaves din, no? Na merong layer parang sa bulbs. Okay, parang sa bulbs.
Almost similar sa bulbs. Ano pinagkaiba nila? Solid, matigas siya. Kumpara mo sa bulbs na fleshy yung laman, yung corm matigas. Okay? Again, matigas yung corm, yung bulbs fleshy, parang prutas, malambot lang, no? Example are taro and gabi. Yung yung taro saka yung gabi almost similar yan eh, no? Actually, yung gabi, 'di ba? Yung dahon niya tapos sa ilalim niya may mga pa-side rin na tubo para rin siyang tubers, no? Pero paano siya hindi naging tuber? 'Di ba yung gabi parang kamag-anak ng mga ube, okay? So paano siya hindi naging tuber? Ang pinagkaiba nila, yung mga gabi, they are surrounded by papery leaves. Okay? Sa tubers po, walang ganun. Halimbawa, ang tawag dito, yung ube, yung patatas, wala silang papery leaves na nakabalot sa ilalim, no? Dito po sa corms meron. Ayan, no? Tapos ito yung ah magiging aanihin yung gabi, yung bago. Yung mga luma, they sacrifice, naging ano sila, papery na. Okay? So, ganun po. Example, taro, gabi, ano tawag dito? Bawang, garlic, ayun, garlic. Corm po yun. Diba yung garlic parang papel yung ano nila, yung balat. Okay? Yun po yung mga example. No? Next po, plantlet. Ito yung pinakamaganda, no? Kakaiba sa kanila. The plantlets. Miniature structure. Pag sabi miniature, maliliit na version. Miniature structure that arise from the leaf margins. Pag sabi natin leaf margins, yung dulo ng leaf. If this is the leaf, if this is the leaf, okay, ang leaf margin niya ay ito. Ayan. Nasa dulo, yung labas, yung outer layer, no? Doon lang gagaling. And develop roots. Ayun, kung makikita niyo dito, yan. Yung mga, di ba parang serrated siya, parang may mga ngipin. Serrated yung tawag doon. So, sa mga space na yan, diyan nag emerge yung mga maliliit na, kumbaga baby version, no, plantlet. Kapag pwede na silang itanim, kusa silang nahuhulog. Okay? Ayan then drop from the mother leaf. Kusa po silang nahuhulog, may ugat na yon sila. Okay, pag nahulog sila, may ugat na. Yung ugat, syempre, pag may ugat na yung plant, pwede mo na siyang itanim, pwede na siyang mabuhay mag-isa. Kasi meron na siyang magiging source ng nutrients. Pwede niya nang gamitin yung roots niya para makakuha ng nutrients, no? Example is katakataka, yung ginagawang gamot. Okay? Yun po yung yun yung example ng plantlet. So, yun po ay isang uri, spider plancher. Ano din yun? Plantlet din yun. Search natin. Yung galing sa actually, bukod po sa anim na yan, marami pa pong ibang types ng vegetative propagation. Baka pag diniscuss natin lahat, grade 8 na kayo. Ang dami pa nun. Spider plant. Hindi ko po alam ang spider plant. Mm. Ayun ang ganda ng spider plant. Nakita ko. Ayun. Yung mga baby niya, ayun. Isang uri rin to ng plantlet. Na very good, Zach. Isang uri rin to ng plantlet. But, yung baby plant kasi dito, hindi siya nanggaling sa leaf. Okay? Hindi siya nanggaling sa leaf. Nanggaling siya sa stem. Ayun, no? May mga stem na maninipis.
may stem na manipis, dun siya nag-emerge. So para siyang runner, no? Para siyang runner. Meron rin namang mga plant na for example, yung ang tawag dito, banana tree. Yung banana tree, kahit hindi mo tinatanim yung kanilang buto, may mag-emerge na maliit na baby plant. Ang tawag doon, daughter plant. Diba? For example, yung puno, may mga maliliit sa gilid sa palibot niya. Parang mga bamboo. Okay? So, yung mga maliliit na yon, daughter plant yon, no? Pwede mo yung kunin, tapos itanim mo. Pag lumaki yun, banana pa din yun. Banana tree yun, no? So, ang tinutukoy kasi dito sa plantlet na to, ay yung mga from the leaf margin. Very good yun, Zach, no? Pero I believe yung spider plant, ano yan? Yung na pinakita ko ha, yung pinakita ko po. Yan ay runner. Kasi galing siya sa stem. Tapos humaba yung stem. Okay? Kagaya po ng sinabi ko, yung mga organisms, they can, especially plants, they can reproduce in more than one type of reproduction. Okay? Based dun sa picture na pinakita ko, runner yon, no? Pero siguro, they can also perform um, plantlet, yung gato, from leaf margin, o kaya yung may daughter plant, oo, na pwede mong kunin. So, ganun po. Alam niyo yung miracle plant, yung nilalagay sa mga bahay, tapos nilalagyan ng ribbon na pula para daw swerte. O yun, example po yun ng isa pang type ng propagation, no? Yung yun nga, yung nagkakaroon ng daughter plant. So marami po itong vegetative propagation as in. Hindi na lang po sinama yung iba. Okay? Naintindihan po yung anim na vegetative propagation. Spore formation, madali eh. Okay? So rhizomes, runners, bulbs, tubers, corms, and plantlets. Okay? Tandaan po yung anim. Nakakalito yung rhizomes, tubers, and bulbs. So, tapos sumali pa to si corms, no? Nakakalito sila. But, using the keywords, yung mga keywords na sa description, na madi-differentiate mo sila. Okay? So, okay. So, ito na yung last question. May time pa ba? May 1 minute pa. Why do you think organisms reproduce in different types of asexual reproduction? Last question yan. Bakit sila iba-iba ulit ng type of reproduction? Okay. Ano po yung pinagkaiba nila? Bakit po sila tubers? Bakit sila rhizomes? Bakit yung iba spore formation? Bakit yung iba binary fission? O sige, I will call. Walang sumasagot eh. O yeah, may nagsulat pa. Wala lang sumasagot, may nagsulat pa. Rosario, why do plants have different type of reproduction? Rosario, Althea. Iba po direction ng pagtubo nila. Eh, paano kung ano, binary fission? Ang question ko, in general, yung lahat na na-discuss natin, why do they differ? Ba't iba-iba ng type? Bakit iba-iba? Lang po, Chair, inaano ko pa po yung sagot.
So, nakauwi ka na? Nandito ka na sa Laguna? Because they live in different. Very good. Na-discuss na natin to. Oh, nakalimutan na naman. Na-discuss na to kahapon. 'Di ba? Because they chat GPT. Oo nga. Halata eh. Because they have different or environment that they live in. Iba-iba yung environment nila eh. No? By the demand of their environment, kailangan nilang mag-adapt sa change. Kailangan nilang gawin or maging ganon kasi ito yung environment na meron sila. No? Kagaya nung sa budding, 'di ba? The formation of buds, kailangan nilang mag-reproduce ng marami agad kasi kailangan nilang kainin yung mga food source na minsan lang pumunta sa kanila. To ensure survival, of course, that's the main purpose of the reproduction. Okay? Very good, Adriano. Halimbawa, yung mga ibang plants, 'di ba? They have more than one type of reproduction. Kasi takot nga silang hindi sila makapag-reproduce. Very good, Adriano. To ensure, para sure sila, o sige, pag hindi to gumana, ito gagamitin natin. Itong reproduction yung gagamitin natin. Pag hindi siya gumana. So, di ba? Nakikita nyo yung nagiging dahilan. So, though they don't have minds na kagaya natin that could think rationally, di nila kaya mag-isip kagaya natin na hindi nila kaya maglakad. No? For example, yung plants, hindi nila kayang maglakad, hindi nila kayang tumalon, hindi nila kayang mag-chat GPT, no? They can do that thing, pero they can adapt to change. Kaya nilang magbago sa mga nangyayari sa paligid nila. Okay? That's the mechanism of the living organism. Kahit bacteria ka, kaya mo yun. Kahit wala kang utak na kasing laki ng sa atin, no? That's the instinct, natural instinct of the organisms. Okay? Nagse-search ako sa Google. At least, si Lopez, no? He's trying to be participative. 'Di ba? Nag-e-effort siya. O, kaysa yung iba nakatunga nga lang, nakikinig lang. At least siya, gumahanap pa siya ng paraan para magsagot, 'di ba? So, mas appreciative yon kaysa sa mga hindi, sa mga walang imik. No? But next time, pag magsa-search, no, hindi copy-paste, no, you make use of your own words kung paano mo siya naintindihan. O, nag-search ka, binasa mo, okay? Paano mo naintindihan yon? Ikaw na mag-interpret, no? Ganun po ang use ng internet. Kahit sa ibang subject, ibang mga project nyo, ganun po siya ginagawa. Okay? Ganun po siya niyo-utilize yung internet. Yes, idea lang ang kukunin. Yes, kung paano nyo siya naintindihan. Mm-mm. No? Hindi pwedeng copy-paste. Kasi pag copy-paste, o kagaya nun, maraming ganyan sa mga students eh. Pag tinanong mo, let's recall, anong napag-aralan kahapon? Babasahin lang yung sinulat sa notes. Nagbasa lang ba ako kahapon? Diba? Nagbasa lang ba si teacher? Diba? In-explain naman. So, hindi po dapat nagbabasa lang lagi. Sure, nakuha ko yung sagot about sa environment. Ayan. Okay? O, 'di ba? Nasa discussion na yun, na-explain ko na yun kahapon, no? Next time, may mga ano kasi, may mga part of the exam na wala sa PowerPoint, no? Hindi na, kasi pangit pag PowerPoint base, pag nag-exam tapos lahat galing lang sa PowerPoint. Pag ganun kasi, memorization lang. Kakabisaduhin mo lang nasa PowerPoint. Walang understanding, hindi mo naintindihan, nagkabisa ka lang. Okay? Kaya sometimes may mga question ako na wala sa PowerPoint. Sabihin hindi tinuro. Hindi siya hindi tinuro, hindi ka nakinig. Okay?
So, I will stop sharing. Tapos na natin ang reproduction.